Masaya ka ba na nandito si Kuya JJ? Masaya po. Dinalaw ka ni Kuya JJ, masaya ka? Oo. Gaano kasaya? Masaya. Ay, love mo pala siya. Yakapin mo pala si Kuya JJ. Oo, yakapin mo. Kiss mo si Kuya JJ, kiss. Hindi lang biso-biso. Kiss, kiss. Kiss, Kabila, biso-biso kabila, naman. Kuya JJ, kabila. Ganyan, oh. Yan, oo, No. kiss mo. Una. Kabila, Biso-biso. yan, ganyan. Oh, kiss mo si Kuya JJ. Kiss mo ako. Kiss mo. Yung may tunog. Ganon. Oh, ganon. Ba't ka tumatawa? Wala. Sinong gusto mong kikis sa'yo? Si Yaya Peli? Oo. Ay, gusto mo rin si Yaya Peli? Ito mga kababayan, kaya ko po siya pinatawag para ibigay, pagpaumanhin niyo po, kaya ko siya pinatawag, hindi ako pumunta doon, para makita rin nila yung kapatid nila, para makasalamuha din niya si Kuya Oliver, makapag-banding din sila. Dahil nandito na po tayo sa point na naaalala na niya ang lahat. Mas mapapabilis ang pag-recover ni Kuya Oliver kung makikita niya yung mga taong totoong nagmamahal sa kanya. Diba? Kuya Rizky, pahiram yung libro. Ayan. So may dalawang tao na nagbigay kay Kuya JJ. Si Philippine 888, nagbigay po siya ng 2,500 at saka si Aling Rochelle nagpadala ng 3,000. So sa makatwid, ang pera ni Kuya JJ ngayon is 5,500. Pero may message po si Philippine 888. Sana yan? Babasahin ko lang kasi may mensahe po ang ating sponsor. Ayan. Hi Daddy Frankie. Kuya JJ, kumusta ka? Ay, ito, Daddy Frankie. Okay. Okay ka lang? Okay naman, Daddy Frankie. Kumusta ang biyahe mo? Maganda naman ang biyahe, Daddy Frankie. Maganda. Hindi ka nahirapan magbiyahe papunta rito? Medyo nahirapan pero nakarating naman dito sa inyo, Daddy Frankie. Salamat sa Panginoon. Mabuti natanggap niyo yung text ni Ate Peli kagabi. Natanggap, Daddy Frankie, kaya pumunta ko rito sa filter. Okay. So, Kuya JJ, may nagpadala ng tulong para sa'yo daw. Kasi nakikita nila at saka para mapagtapos mo raw yung anak mo. Makatulong ba sa pag-aaral ng anak mo? No? Si Philippine 888 tsaka si Aling Rochelle. No? So, may mensahe si Philippine 888. No? Babasahin ko lang. Hi Daddy Frankie, nagpadala po ako ng 5,000 sa GCash para ito sa 2 tao. Hatiin ang 5,000 kay Kuya JJ, kapatid ni Kuya Oliver, at sa tatay ni Ate Charmaine. Bali, tig 2,000 po, 2,500 po sila bot. Ayan. Pakibasa na lang po ang letter ko sa 2. Pasensya, sana kayanan ko po, bagamat hindi ako mayaman, pero I live by the grace of God. And nagbabahagi lamang po ako sa kaunting biyaya na pinagkaloob ni God sa akin. Yan. Mensahe po yan ni Philippine 888, no? Pabasa sa baba po sa kanila, Daddy F. To Kuya JJ. Yan. Pakinggan mo to Love letter ni Philippine 888 to Kuya JJ. Na? Kuya JJ, ipinagmamalaki ko po kayo sa pag-aaruga ninyo sa inyong kapatid. Ito po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin si Kuya Oliver. Nakita ko po noon, huling punta ni Daddy Frankie, na nagpadala pa po kayo ng saging para kay Kuya Oliver. Ibig sabihin po nito ay mahal na mahal ninyo ang inyong kapatid. At patuloy ninyo siyang iniisip kahit na nasa ibang bahay na po siya. May mabuti po kayong puso. Kaya nararapat lamang po na pagpalain din kayo. Kahit sa maliit na paraan na magagamit ninyo sa pag-aaral ng inyong anak. Naway, huwag po ninyong sukuan si Kuya Oliver
hanggat hindi pa tapos ang kanyang laban sa pagpapagamot. Ingat po kayo palagi at naway bawasan na po ang pag-inom ng Gatorade. Haha, biro lang po. From Philippine 888. Narinig mo lahat? Narinig ko dati Frank. Naintindihan mo? Oo, naintindihan dati mo. Pwede ba ikwento mo sa akin kung anong sinabi? Sabi niya, bawas-bawasan daw ang pag-inom ng Gatorade. Sabi niya, O, di ba? Ano pa? Bukod doon. sa dati Frank, pagmamahal ko kay Oliver, yun naman ang ginamit niya. At saka sana makatulong sa pag-aaral ng anak mo yung pinadala niya. Yung ganun. Tsaka si Aling Rochelle, may mensahe din siya. Babasahin ko rin. Kilala mo ba si Mami Rochelle? Si Aling Rochelle? Yung iba yung asawa niyo, dati Frank. Yun! Yung paborito kong asawa. Mayos ka. Yung ibang Rosel pa. Ha? Si Madam Rosel pa lang. Oo, kasi nakita ni Mami Rochelle kasi ang pinapadalahan si Nanay Ansing lagi. Kaya sabi niya, padalahan ko na lang si Kuya JJ, sabi niya. Pero may mensahe din siya eh. Yan. Dear Kuya JJ, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Anong oras mo man mabasa ang message kong ito? Sana'y ilayo ka sa anumang kapahamakan. Kung kami naman ang iyong kukumustahin, ay nasa mabuti kaming kalagayan dito. Kuya JJ, nagpadala ako ng halagang 3,000 kay Daddy Frankie para sa iyong anak na nag-aaral. Sana hindi mo ibili ng Gatorade. Bakit puro Gatorade ang sinasabi? Parang kilalang kilala ka na nila na mahilig sa Gatorade. Wait lang, tapusin muna natin. At sana, Kuya JJ, mag-asawa ka na para hindi ka na laging nag-Gatorade. Kung seryoso ka kay Ate Feli, pwede kang manligaw pero hindi pwedeng nakainom. Salamat, Daddy Frankie. Ha? Salamat, Mami. Ay, Yun, pakinggan mo yung sinasabi nila. At Kuya JJ, wag mong ibibinta yung kalabaw mo para yun ang gawin yung panghanap buhay kung sakaling magkatuluyan kayo ni Ate Feli. Lubos na gumagalang, Aling Rochelle. Ha? Mahal na mahal ka ng mga sponsor natin, Kuya JJ. Salamat, Madam Rosel. Hindi, magsalamat doon. Salamat, Madam Rosel. Tsaka kay Philippine 888. Sa kay Madam Philippine 88. Yan. So mamaya ko na lang ibigay bali 5,500. Mag-usap muna tayo regarding doon sa kay Kuya Oliver. Gusto mo ba makita si Kuya Oliver? Ay, sabi ko, gusto Daddy Frankie. Sabi, anong gustong mo makausap? Bakit? Para makumustahan kung ano kalagayan niya, Daddy Frankie. Ako, sa yung kalagayan. Pakikuha si Kuya Oliver. Pakitawag. Yan, para magkita naman silang magkapatid. Dito siya. Yayakapin mo siya. Namiss mo ba siya? Namimiss talaga Daddy Frankie. Sa tagal naman na hindi kami nagkita. Matagal. Kailan na yung huling punta ko dito. Ay, Kuya Oliver. Dito ka, Kuya Oliver. Dito. Ikot ka. Kumakain na naman. Dito ka, Kuya Oliver. Kumusta, Oliver? Kapatid? Lapit ka sa akin na di mo na ako namimiss. Mamimiss kita. Oo. Kinis ka pa ni Kuya. Napangiti siya nung kinis niya eh. Ba't? Namiss mo ba si Kuya JJ? Ano sasabihin mo kay Kuya JJ? Salamat. Maraming salamat. Matagal na hindi natin nakita. Nandito ka, marami kang siguro ginagawa dito. Ha? Oo naman. Marami. Puro kain. Kain lang, dapat magtrabaho. Hindi pa pwede magtrabaho. Naglalakad-lakad kami. Ay, nag-jogging. Kumustahan kayo? Salamat, Kuya. Ito, binasilan kita para makita naman kita ng kalagayan mo.
lalo kang gumagawa pa. Ah, Oo naman. mabuti naman na ganyan na ng katawan mo, tumaba ka pa ah. May kain ka na, anong ginakain mo? From. Ha? From. Humaba na naman yung hair niya. Gwapo ka na ngayon ah. No. Sinong gwapo sa inyong dalawa? Siya. Siya. Hindi ba pwede ikaw? Siya daw. Ah, siya daw. Dalawa tayo, Oo, para walang... Tayo nga eh. Oo. Sino ba panganay sa inyong dalawa? Mas matanda siya. Ah, mas matanda siya. Oo. Tingnan mo nga, yung tsura niya. Oo. Mas matanda siya. Mas matanda siya. Akin. Kuya mo talaga yan. Bakit siya lang ang kilala mong kapatid? Si Ansing hindi mo sinasabing kapatid. Nandun sa kabila na. Nandun sa kabila na. Oo. Hindi mo kapatid yon? Ang kapatid ko na nabubuhay, Oo. maraming salamat. O pinapasyalat ka dito para pakumustahin. Alam mo, Kuya JJ, kaya isa rin na pinapunta kita, yun nga, nagulat kasi ako yung doon sa sagutan ninyo ni Nanay Ansing, doon sa nung last na punta ko doon. Oo, dati parang Anong masasabi mo sa sinasabi ni Nanay Ansing na parating ganon? hindi pwede dati parang basta pagka gumaling na si Oliver, yun lang, doon lang tayo pagka magaling na siya, Pag magaling na siya, doon na tayo magpaplano kung anong gagawin. Ayos na. Oo. Huwag ka naman kay daddy parang kaya mabait yan dito. Hindi yan ano. Yun lang iniisip ko. Yun nga, yung sa inyong magkakapatid, kung ano mapagkakasunduan ninyo. Kaya lang, ang nangyayari kasi, yung desisyon na ni Nanay Ansing, laging nauuna. Nagugulat ako lagi sa mga sinasabi niya na, yun nga, gusto niyang idikit yung bahay doon sa kanya. Bakit kailangan idikit, di ba? hindi pwede yun dati parang doon sa sarili niyang lote ang pagka magkapatayo ng bahay. Doon niya sa sarili, hindi yung dinidikit lang yung... Yung dati niyang bahay, yung pinagpulungan niyo sa kanya, titibagin natin lahat yon. Kung yun ang lupa niya, yun ba yung lupa niya? Hindi pa rin, hindi sa Bandaron dati parang Bandarong pa. Oo. Hindi doon sa dating tirahan niya. Sa sarili niyang lote. Oo, para kasi alam mo, problema kung ipatayo mo ang bahay niya, halimbawa, ipatayo mo at doon sa hindi niya sariling lote, paano kung nag-asawa na to, inaway, alam na mabubuhat mo yung bahay, di ba? Oo, dahil yun ang problema naman yun. Kaya doon na siya sa sarili niyang lote. Bakit gusto niyang bakit nagmamadali si tapos doon pa, may sarili naman palang lupa ito? Bakit? Ayaw ko kasing mangialam ayaw kong prangkahin siya Dati baka gusto niyang pagandahin yung bahay niya. Papalitadaan para ididikit niya yung bahay niya, Oliver. Papagandahin yung bahay ni Ansing. Gustong papalitadahan. Papalitadaan niya. Yun ang gusto niya siguro dati Hindi pwede kasi pag bahay ni Kuya Oliver, bahay lang ni Kuya Oliver. Halimbawa, example, gagawa tayo ng bahay ni Kuya Oliver, nakalista lahat niyan. Kung 500 na hollow block, 500 na hollow block para sa kanya lang. Kung graba, para doon lang sa bahay. Hindi po pwedeng madadama yung katabi. Yung talagang maganda dati Hindi yung nakadikit na bahay naman ni Ansing yun. Ba't niya didikit yung bahay ni Oliver? Oo. Tsaka wala siyang privacy kung nakadikit. Kailangan may privacy talaga siya. Privacy din nila. Yun na sa sariling lote na niya. Para walang aberya. Walang aberya. Sa tingin mo, pag nakadikit, magkaka-aberya? Malaki dati malaking aberya. Malaking aberya? Pagka nag-away. Oo. O kaya hindi niya, mga anak niya, hindi niya gusto, hindi niya maintindihan.
Ay, yun, baka yun ang umpisang mag-aaway sila. Oh. Eh, may anak na maliliit. Mm. Mamaya-maya, mag-aaway sila. Wala na yung dikit-dikit na bahay. Alas ka dito. Sabi niya, hindi. Wala na Daddy Frankie. Matapang ba talaga si Nanay Hansing? Ano rin? Matapang ba talaga si Nanay Hansing? Yun ang ano niya, Daddy Frankie. Baka ayaw niya. Pag ayaw niya. Mahirap naman na magdikit ang bahay nila, Daddy Frankie. Kaya pala hindi mo dinikit yung bahay mo, kaya pala malayo yung bahay mo sa kanya. Daddy Frankie, mas maganda yung may malayo. Hindi yung dikit-dikit na bahay. Mag-aaway kayo mamaya. Ganito. Yun yung mag-umpisa na. Tapos, nung nandoon ako, sabi mo, nung panahon na nakakulong pa to, inaaway siya lagi, pinapagalitan. Daddy Frankie, inaaway-away niya. Kaya dun sa pinagawa yung bahay niya eh. Kaya inaaway-away na niya. Kaya inilayo siya. Inalayo siya. Yun ang pinaka-reason. Dahil mainit ang dugo ni Nanay Hansing dito, kaya inilayo siya ng nanay nyo. Inilayo niya, Daddy Frankie. Dapat kasi, nung time na may problema to, inunawa, hindi yung may sakit na nga, tapos, siyempre hindi niya alam ginagawa niya eh. Awa-awayin niya pa, Daddy Frankie. Oo. Pero ngayon, okay, at least ngayon, okay na. Anong masasabi mo? Nakita mo, naglalakad na siya. Ay, maraming salamat, Daddy Frankie. Ito na yung nangyari kay Oliver. No. Kung doon lang sa bahay, walang ganitong kagwapan. No. Oo. At ganitong itsura. Buti may tumulong kay Daddy Frankie na ganitong itsura mo na ngayon. Oo, kuya. Noon, walang kabuhay-buhay. Ay ngayon ay biglang recover ka na. Oo, kuya. Ay, magpasalamat naman tayo kay Daddy Frankie. Maraming salamat, kuya. Daddy Frankie. Nakakapaglakad na. Noon talaga, kita mo. Daddy Hindi niya may unat to. Pero ngayon, naglalakad na. Binubuhat-buhat. No. Naalala mo noon, nung kinuha ka namin dun sa kulungan mo, binuhat ka namin, No. ano masasabi mo noon? Pinapaliguan pa. Di ba? Binuhat ka lang namin. Tapos naligo ka pa doon, Oo. malaking pasalamat natin kay Daddy Frankie No. na inalagaan ka. Oo. Tignan mo nagmukhang artista ka na. Oo.